Siyempre, una natin gagawin ay maglalagay lang tayo ng kalso. Kahit anong kalso. Bahala na kayo. So, gagamit tayo ng number 19 na range, tsaka number 14 na socket range. So, magkaiba ang size na lang dalawa sa magkabilaan. Kaya huwag kayo malilito. So, yun guys, pag natanggal nyo na yung nut, hugutin o hatakan nyo lang itong mahabang to na umaalalay sa ating gulong. At matatanggal nyo na yung gulong natin. Tapos, meron itong dalawa na umaalalay. Hindi ko alam kung bearing yan. Basta, yan. Tapos balik nyo lang siya kung saan nyo siya pinagkuhanan para hindi mawala. So may tatlong bolt dito guys at meron din dalawa dun sa loob para matanggal natin yung tambutso at upang matanggal din natin yung ating gulong sa likod. So dito guys no, gagamit lang kayo ng number 14 na socket wrench. So yun lang. Sprayan lang natin ng W40 para dumulas yung ating mga bolt pag tinanggal na natin siya. Gamit ang aking rubber hammer at ating socket wrench, pinakpok ko lang siya para mas madali matanggal. Upang matanggal natin yung dalawang nut sa loob, gamit lang tayo ng number 10 na socket wrench. Kapag natanggal nyo na lahat ng mga nut nyo guys, hugutin nyo lang tong tambutso natin para matanggal natin tong tambutso. So, alam niyo na yung susunod dyan guys. Hindi ko na kailangan i-explain. Gamit ko ang number 14 na wrench at ang aking rubber hammer. Pinakpok ko lang to para mas madali matanggal. Kasi sobrang hirap tanggalin yan guys. Tapos, yung susunod na ito, siyempre alam niyo na. So, gamit lang tayo ng number 23 na socket wrench kung wala naman yung number 24. At meron tong handbrake para hindi gumalaw yung gulong natin sa likod at madali natin matatanggal ang ating nut. Tapos, gamit ulit ako ng rubber hammer para matanggal natin ng mas madali. Kuha lang kayo ng tubo at para madali nyo siya maikot. Tapos, gamit din kayo nito kahit anong flat na materials, basta matanggal nyo lang yung swing arm kahit di na kayo gumamit ng pulley. So dahan-dahan lang guys no, para hindi magasgasan. So pag nahatak nyo na yung inyong swing arm, itabi nyo lang to, tapos kuha kayo ng tissue para pamunas dun sa ating gulong dahil meron tong mga grasa. So naalala nyo guys, nag-handbrake tayo, so i-release nyo lang yan para matanggal natin yung gulong. Gamit nitong number 14, luluwagan natin yung brake natin. So, size 5 na Allen wrench. Tapos, tanggalin nyo lang yung takip ng ating, basta yung sakulan. Basta, check nyo na lang yung motor nyo. Makikita nyo naman yan eh. Tapos, apply nyo na lang guys. So, kapag lumuwag na guys, mahahatak nyo na yung gulong nyo. Tapos, yun, hindi naman siya komplikado. Madali lang to, plug and play. Kailangan nyo lang talaga yung mga proper tool. So, tabi nyo lang tong gulong. Gamit tayo ng brush para pantanggal ng ating mga carbon deposit dun sa ating gulong. At i-brush nga natin tong ating brake pad. Tapos, tatanggalin din natin siya. Madali lang to tanggalin guys. Hugutin nyo lang. Hindi naman to komplikado masyado. So, yun. Ito na yung ating brake pad. Okay pa naman siya at nakapal pa. So, hindi pa siya palitin. Ito yung final guys, no? Stay tuned kayo sa susunod nating mga video. Bye!